Ito ang kasaysayan ng OFW na binugbog, sinagasaan at sinunog. Amo, totoo bang meron silang relasyon? Bakit kaya siya pinatay nito? May nagawa ba ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga kababayan nating pinapatay ng kanilang amo sa ibang bansa? Kilalanin natin si Julie B. Ranara. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Panimula, sa edad na 34 na taon ay napagdesisyonan ni Julie B. Cabilis Ranara na iwan ang kanyang 4 na anak upang magtrabaho bilang isang domestic helper sa Kuwait. Mabigyan ng maayos na bahay at mas magandang buhay ang pinakapangarap ni Julie B. para sa kanyang pamilya. Isang dahilan na parang sirang plaka ay paulit-ulit ng rason sa pag-alis ng ating mga kababayan na hindi makahanap ng trabaho sa sarili nating bansa na magbibigay ng sapat na sahod upang tustusan ang pangangailangan at pangarap. Matagumpay na nakapunta ng Kuwait si Julie B. at nagsimula na sa kanyang trabaho, bit-bit ang pangarap para sa magandang kinabukasan. Ngunit, hindi ito magtatagal. Ika-21 ng Enero 2023 ay mahigit 24 hours nang nawawala si Julie B. Pinaghahanap siya ng kanyang mga kaibigan sa Kuwait sa pamamagitan ng pagpo-post sa Facebook upang manawagan kung mayroon bang nakakaalam kung nasaan siya. Maging ang kanyang mga employer ay hindi alam kung nasaan siya at inireport siyang nag-abscond. Ilang oras lamang sa araw na iyon ay matatagpuan na ang walang buhay at sunog na katawan ni Julie B. sa gitna ng desyerto sa may Al Salmi Road sa Kuwait. Mabilis na kumalat ang balita nang natagpo ang bangkay dahil sa marahas na paraan ng pagkakapatay dito. Investigasyon. Agad na nagsagawa ng investigasyon at otopsiya ang mga otoridad sa Kuwait upang malaman ang pagkakakilanlan ng biktima. Gumamit sila ng fingerprint analysis. Dito ay napag-alaman nilang ito ay isang OFW na nagngangalang Julie B. Ranara. Sa otopsiya ay lumabas din na nagdadalang tao si Julie B. at mayroong indikasyon na siya ay Apang 24 na oras nang matagpuan ang katawan ay agad na dinakip ng mga Kuwaiti police si Turki Ayed Al-Azmi, isang 17-year-old na anak ng kanyang employer na umamin sa krimen. Agad siyang inilagay sa kustodiya ng mga pulis. Ayon sa ilang reports, binugbog bago 2 beses sinagasaan ng sasakyan ni Turki si Julie B. Pagkatapos ay sinunog at iniwan na lamang ito sa disyerto. Sa Pilipinas naman ay laking gulat at dalamhati ng pamilya Ranara nang malaman ang sinapit ng kanilang anak. Ayon sa kanila, noong buwang ding iyon ay nasabi pa ni Julie B. na natatakot siya sa 17-year-old na anak ng kanyang employer. Inilarawan niya ito bilang malupit. Hindi nila lubos akalain na ganito kalala pala ang kayang gawin ng binatilyo. Kung titingnan sa labas ay tila walang malaking problema si Julie B. at mukhang maayos ang kalagayan. Mahilig siyang mag-post sa TikTok kung saan mayroon siyang 42,300 na followers. Sa huli niyang video na ipinost noong ika-20 ng Enero, isang araw bago siya matagpo ang patay, ay makikitang sumasayaw pa siya sa remix ng pop song na Ever After. Mabilis kumalat ang balita ng napakalupit na uri ng pagkakapatay kay Julie B. Pinaghalong lungkot at galit ang nararamdaman ng mga mamamayan sa sinapit ng isa na namang Pinay na OFW sa Kuwait. Hustisya ang sigaw, hindi lamang ng pamilya Ranara kundi pati na rin ng sambayanang Pilipino na sawang-sawa na sa paulit-ulit na pagpatay ng mga amo nilang banyaga sa ating mga kababayan na nagtatrabaho para sa kanila. Malayo sa pamilya at nasa hindi pamilyar na lugar. Ika-29 ng Enero 2023, nakipagkita si Mr. Jose Cabrera III, ang ating ambassador sa Philippine Embassy sa Kuwait, kay Kuwaiti Foreign Minister Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah sa Ministry of Foreign Affairs sa Kuwait. Dito ay ipinarating ni Sheikh Salem ang kanyang pakikiramay sa pamilya Ranara at sa gobyerno ng Pilipinas. Kinlaro niya na ang ginawa ng suspect
ay hindi sumasailalim sa karakter at moral ng mga mamamayan sa Kuwait at ng gobyerno nito at nangakong makikipagtulungan upang maresolba ang kaso ni Julie B. Ika-27 ng Enero 2023 na ibalik sa bansa ang mga labi ni Julie B at sinagot naman ng kanyang employer ang gastos dito. 9 p.m. lumapag sa Naiya Airport ang eroplano mula sa Kuwait na naglalaman ng katawan ni Julie B. Sinalubong ito ng luha ng naghihintay niyang mga kaanak sa arrival venue. Nag-issue naman ng apology ang gobyerno ng Kuwait na naka-address sa kanyang ina. Nakasaad dito, Mrs. Norlinda Kasim Cabiles, mother of Miss Julie B. Ranara. I was deeply saddened about the passing of your daughter, the late Julie B. Ranara, in the state of Kuwait. The incident is being investigated by the Kuwaiti competent authorities, and we assure you that the law in Kuwait and the judiciary will give justice to the victim. Miss Julie B. will receive justice and the suspect will be punished accordingly. On behalf of my colleagues in the Embassy of the State of Kuwait, Manila, I would like to convey our sincere and deepest condolences to your family. May the soul of Julie B. rest in peace. With profound sorrow, Musaid Saleh Al-Thuik, Ambassador. Kasama si Senator Raffy Tulfo sa pamilya Ranara na sumalubong sa katawan ni Julie B. Aniya, kulang daw ang inisyong apology ng Kuwait. Dapat daw ay public apology para sa mga Pilipino. Nag-alok din siya ng insurance at scholarship grant para sa mga naiwang anak ni Julie B. Sa lamay ni Julie B. ay dumalo ang ilang mga kilalang tao gaya ni Pangulong Bongbong Marcos, mga government personalities na sina Arnel Ignacio, Administrator ng OWA, Susan Toots Ople, Secretary ng Overseas Migrant Workers at marami pang iba. Dito na din na-interview muli si Senator Raffy Tulfo ukol sa kumakalat na balitang tumanggap daw ng diya o blood money ang pamilya Ranara. Kinlaro niyang hindi ito totoo, na ayon pa sa ama ni Julie B. na ang hiling ng pamilya nila ay hustisya. Sapat na din ang natanggap nilang tulong mula sa iba't ibang ahensya. Ikinuwento din niya na ang employer ni Julie B. ay mabait ang pakikitungo sa kanya. Ang mga anak nito ang naging problema. Salbahe daw ang 17-year-old na lalaki at 4-year-old nitong kapatid na pinagmamalupitan siya. Minsan pa nga daw ay binato nito si Julie B. ng dumi. Nais ni Senator Tulfo na sumailalim sa pre-screening assessment ang buong pamilya na makakasama ng mga OFW sa bahay upang masiguro ang magiging kaligtasan ng mga susunod pa nating kababayan na magtatrabaho doon. Ika-5 ng Pebrero, 8 a.m. nagsimula ang funeral procession ni Julie B. papuntang Golden Haven Memorial Park sa Las Piñas. Bumuhos ang luha ng mga nagmamahal sa kanya. Nagkaroon na maikling programa doon kung saan binalikan ng kanyang mga kaibigan at kaanak ang mga alaala ni Julie B. noong siya ay nabubuhay pa. At para na rin magpasalamat sa mga nakiramay. Ayon sa pinsan ni Julie B. na si Jenny Magay, noong una ay hindi sila naniniwalang wala na ang kanyang pinsan hanggat hindi nila nakikita. Hindi daw siya makapaniwala sa sinapit nito dahil napakabait na tao ng kanyang pinsan. Ilan sa nakipaglibing ay ang dalawang kapatid ni Joanna Demafelis, isa ding DH na pinaslang sa Kuwait. Ayon kay Joyce Demafelis, ay nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ng pamilya Ranara. Hustisya din ang hiling niya para sa mga ito. Isang tiyahin naman ni Julie B. ang hindi nakinaya ang hinagpis at hinimatay. Pebrero 2023 din pinaimbestigahan at inisyuhan ng preventive suspension ng DMW ang Catalyst International Manpower Services Company, ang recruitment agency na nagpadala kay Julie B. sa Kuwait. Plano din nilang kasuhan ang Kuwaiti counterpart nitong Platinum International Office for Recruitment of Domestic Manpower. Base sa mga ito, sa inisyal na investigasyon, nabigo ang dalawang ahensya na sumunod sa mandatory welfare check para sa kapakanan ng ipinadalang OFW na hindi lamang sisiguraduhin nakarating ng maayos ang OFW sa bansa kundi pati na rin ang pagtatalaga ng welfare desk officers na magsasagawa ng regular na monitoring sa kondisyon ng OFW. Kasama na
niya sa iniimbestigahan ang proseso ng recruitment ng nasabing agency, kung saan mayroon bang irregularidad o di kaya'y illegal na ginagawa dito kasama na ang nasa Kuwait. Nakakapagreklamo si Julie B sa kanyang pamilya, kaya nakapagtatakang hindi napag-alaman ang sitwasyon at kalagayan ni Julie B. Ayon sa lawyer ng Catalyst International na si Attorney David Castillon, regular daw na chinecheck ng ahensya ang kalagayan ni Julie B sa bahay ng kanyang employer. Si Julie B din daw mismo ang nagsabi sa agency na okay lang siya at mabait ang kanyang mga employer. Nakikita din daw ng agency na regular na nagpo-post si Julie B sa kanyang social media accounts, di gaya ng ibang OFW na nakakapag-post ng mga pang-aabusong nararanasan nila. Aniya ay minumonitor nila ang kalagayan ng mga OFW na pinadadala nila base sa batas at kapag mayroon silang nakitang indikasyon ng kahit anong pang-aabuso, gaya ng hindi sinasahuran ay agad na umaaksyon ang agency. Sa isang hearing na isinagawa noong 8 ng Pebrero, sinabi ni Senator Joel Villanueva, "You're not monitoring. That's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo." Patungkol naman sa TikTok video ni Julie B noong 20 ng Disyembre kung saan nagli-lip sync siya sa isang audio clip na sinabing kung kasalanan ang pumatol sa mas bata, edi sorry. Sinabi ni Senator Raffy Tulfo, "So therefore you knew that something wrong was happening. Then you should have called her attention. Talk to her. Ask her, what is this post, Julie B? It looks like something wrong here. You should have talked to her employer, but you didn't do anything." Ayon kasi sa investigasyon ng Foreign Recruitment Agency counterpart ng Catalyst na Platinum International, ay may romantikong relasyon daw si Ranara sa 17-year-old na anak ng kanyang amo. At ayon kay Attorney Castillon, napag-alaman ng FRA na 5 buwan ng buntis si Julie B. Mayroon din daw ebidensya ang kanyang cellphone at interview mula sa suspect. Sinabi naman ng OWA Administrator Arnel Ignacio, ayon sa otopsiya ng Kuwait government, wala daw ang uterus o matres ni Julie B sa kanyang katawan at walang categorical mention ng anumang pagbubuntis. Sinigundahan naman ito ni Senator Tulfo na maaaring dinoktor ng FRA ang kanilang investigasyon. Sa araw na ito din, inimplementa ng DMW ang deferral sa deployment ng mga bagong hired na OFW household service papuntang Kuwait. Isang malaking sugal kung tutuusin ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Naroon ang homesickness na nagdudulot ng labis na kalungkutan sa mga kababayan nating sanay nang makasama ang kanilang pamilya, lalo na tuwing holiday at may mga okasyon gaya ng kaarawan at anibersaryo. Ayon sa Department of Migrant Workers noong 2022, mayroong 100,223 na mga manggagawang Pinoy sa mga Gulf states. Ito ay ang mga bansang Bahrain, Iraq, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Kuwait. 47,000 sa mga ito ay nagtatrabaho sa household service kung saan nakakasama nila ang kanilang mga employer sa isang bahay. Parte sila ng tinatawag na invisible workforce dahil bukod sa kakulangan sa proteksyon ay tila naglalaho na sila sa loob ng bahay ng kanilang employer. Karaniwang kinakaharap na pang-aabuso ng mga domestic helpers, lalo na ang mga kababaihan ay pang-aabuso sa pagkababae. Hindi pagbibigay ng tamang sweldo at sapat na pagkain, walang sapat na tulog o maayos na matutulugan, kasama na ang pisikal at verbal na pang-aabuso, binabawalan makipag-usap sa kanilang pamilya at kababayan at marami pang iba. Sa ilalim ng tinatawag na kafala system, isang tipo ng sponsorship na nagtatali ng empleyado sa kanilang employer. Hindi sila makakalipat ng trabaho ng walang pahintulot at maaaring kumpiskahin ang kanilang pasaporte. Sa ilalim ng sistemang ito ay nahaharap ang mga OFW sa iba't ibang eksploitasyon. Gaya ng mga nauna nang nasabi, hindi din makatakbo sa kanilang mga embassy at humingi ng shelter ang mga manggagawa dahil bukod sa pasaporte ay nagagawa din ng kanilang mga employer na kumpiskahin ang mga cellphone nila at ikulong sila sa bahay o kaya ay takutin ng pagkakakulong, pagbabayad ng ginasto sa kanila upang makapagtrabaho doon at maging buhay nila. Invisible workforce nga kung tutuusin, at kahit pa sila ay itrato na tila isang alipin ay wala halos makakapansin. Ilang mga bansa na ang nag-anunsyo ng pag-abolish sa kafala system na inihalin tulad nila sa slavery. Isa na dito ang Bahrain na sinimulang iimplementa ang pagbabago noong Agosto 2009.
Sa bagong batas ay sponsored na ng Labor Market Regulation Authority o LMRA ang mga migrant workers. Sa ilalim nito ay hindi na kinakailangan ng pahintulot ng employer para lumipat ang empleyado. Kailangan lamang niyang magbigay ng 3 months notice sa kanyang employer. Ngunit noong Nobyembre 2009 ay sinabi ng Human Rights Watch na kakaunti lamang ang ginagawa ng otoridad upang ipatupad ang pagsunod sa batas na ito. Mayroon pa ring mga employer na kinukumpiska ang pasaporte ng kanilang empleyado at hindi sila sinasahuran ng tama. Maging ako na narrator ng kwentong ito ay mayroon ding personal na kakilala hanggang sa taong ito na nakararanas ng ganitong trato. Kahit pa sila ay skilled worker at hindi naninilbihan sa bahay ng kanilang employer. Hatol. Oktubre 2023, nagkaroon ng pagkakataong magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at Crown Prince ng Kuwait na si Sheikh Mishaal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan ginanap ang kauna-unahang summit ng Association of Southeast Asian Nations and Gulf Cooperation Council Summit. Doon ay nilapitan daw siya ni Sheikh Mishaal upang makausap ng ilang minuto. Ikinundi na daw ni Sheikh Mishaal ang ginawa ng kanyang mga kababayan. Labis daw niya itong tinututulan at humingi ng paumanhin. Aayusin daw nila ito at itatama dahil mahal nila ang Pilipinas. Ika-15 ng Setyembre 2023, nahatulan ng guilty ang 17-year-old na si Turkey at sinintensyahan ng 15 taong pagkakakulong na may karagdagang 1 taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya. Bagamat nagpapasalamat ang pamilya Ranara na nahatulan ang akusado, ay nakukulangan sila sa parusa. Ang nais nila ay mas mabigat pang parusa gaya ng habang buhay na pagkakakulong sana o di kaya'y kamatayan. Sa batas ay bibigyan ng 30 days ang akusado na maghain ng kanyang apela na kanilang ginawa. Pero pagdating ng ika-21 ng Pebrero 2024 ay mas pinagtibay pa ng State of Kuwait's Appeals Court ang guilty verdict at sintensyang ipinataw nito sa akusado. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Julie B. Ranara? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.